Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa EF Electronics Lab. So for today's video, mayroon tayong ayusin na laptop. Okay, so T-Class F7 Plus ang model nito. Okay, so sabi ng customer, ang problema nito is ayaw mag-power on. So ngayon guys, i-confirm lang natin siya bago natin buksan. Okay, so i-turn on natin guys, i-press natin yung power button. Ayan, so wala siyang power. So walang display. So subukan naman nating i-charge. Ayan. Okay, so sa kabila yung charging port guys, ilipat lang natin para ma-confirm natin. Okay, so nagcha-charge. So nagcha-charge naman guys. So ngayon, isubukan ulit nating i-power on. Okay, so wala talaga. So buksan na natin at alamin ang problema. Okay. Ayan, so konti lang din yung tornilyo dito guys. So madali lang natin to buksan at silipin natin ang loob kung anong problema, bakit hindi siya nag-power on. Okay, so magsuot lang tayo ng gloves para iwas electrostatic. Okay, so para hindi masira yung mga components guys. Okay, so remember yung components ng laptop is very sensitive. So possible dyan kung hawakan natin is pwede nating masira. So ingat lang tayo guys. So kailangan talagang mayroon tayong gloves. So ito na yung loob guys. So malaki yung battery niya. Ito yung mainboard. So wala siyang blower or wala siyang exhaust fan. So ano lang siya, heatsink. So ngayon guys, i-testing muna natin yung standby voltage papunta dito sa keyboard natin. Since yung keyboard natin is nandun na yung power switch, so hanapin natin yung standby voltage, either 3.3 volts at 2.5 volts. Okay, so diretso na tayo dito kung mayroon ba siyang standby voltage. Okay, so mayroon siyang 2.5. Yan, nakita natin. So diretso lang tayo. Okay, so isang pin lang yung mayroong 2.5 volts. So yun yung sinabi kong standby voltage. Okay, so ngayon guys, magkuha tayo ng alligator clip, yung wire natin, at i-clip natin dito sa ground. Okay, so subukan natin ngayon na i-short or i-trigger yung 2.5 to ground, kung mag-on ba siya. So ito na, ano na natin, i-trigger na natin or i-short natin to ground. So tingnan natin kung nag-on ba yung laptop. So ito na guys, nag-on siya. Okay, so it's confirmed na ang problema is power button. So walang problema yung ibang components maliban doon sa power button na nandoon sa keyboard, kasama sa keyboard. Okay, so ngayon guys, tanggalin na natin yung power key. So itong button, tanggalin natin siya. Ayan, so gamitan natin ng tweezer para makuha natin yung power button na yan. Okay, so palitan natin siya ng tack switch. Okay, so tack switch ang ipalit natin dyan. Okay, so ngayon tanggalin muna natin yung battery. Ayan na, so magsuot ulit tayo ng gloves. Okay, para safety yung ano natin, yung board natin. So mahirap na kung madagdagan pa yung sira. Okay, so ito na guys, tatanggalin na natin lahat para ma-access natin doon yung power button.
So, hanap tayo ng pwede nating paglusutan ng wire natin, guys. Dahil maglagay tayo ng external switch or tinatawag nating tack switch. So, ito na guys, sinasolda na natin para ikabit natin yung magnetic wire. Okay? So, ang ginamit kong magnetic wire dyan guys is maliit para hindi tayo mahirapan pasok from keyboard to mainboard kasi idaan natin yan sa ilalim guys. Okay? So, ngayon, lagyan muna natin ng dikit. So, ang gamit ko dyan is T-7000. Ayan. So, ipatong na natin yung tack switch natin na ginamit at lagyan ulit ng pandikit. Okay? So, para ma-sell siya guys, dinagdagan natin or kinapalan natin ng pandikit ang ating tack switch. So, ito na yun guys. Dito na natin dinaan yung magnetic wire natin. So, papunta na dyan sa board. Okay. So, dyan. So, ibalik lang natin yung mga tinanggal natin kanina para hindi siya maipit. Okay. Pati yung battery. Install lang natin. Okay. So, ngayon, i-tap na natin siya dito sa pin or dito sa line na kung saan tayo nakasukat ng 2.5 volts. Okay? So, isa lang yung masukatan mo dyan, guys. So, i-sure lang natin. So, 2.5 volts yung nasukat natin. So, yung kabilang wire naman, yung isang wire naman ay tinatap natin dito sa ground. So, dito. Sa negative side yan guys ng board. Okay. So, ito na yung connection natin guys. Dito natin tinatap. Ayan. Yung isang wire. Okay. So, mayroon tayong pin number dyan guys. Simula dyan is 0. Ayan. So, bibilangin lang natin kung saan yung 2.5 or kung saan tayo nag-tap. At gagawa tayo ng diagram. So, pin 27 guys. Dyan sa ribbon cable ng keyboard. Pin 27. So, yan yung diagram natin guys. So, yung pin 27 guys, sinashort lang natin sa ground. So, ito na yung magiging power switch natin. So, dyan kayo mag-connect. Okay? So, yan yung connection natin dyan. So, ngayon guys, ibalik na natin yung switch nya, yung button. So, itesting na natin. Okay, so gumagana na siya. Okay. So, ngayon guys, ibalik na natin yung cover nya, yung power button cover para hindi siya halata na pinalitan natin ng external tack switch. So, ang nangyari kasi is napudpud na yung ano niya, yung sa film. Yung contact ng film or yung carbon. Kaya hindi na siya nag-power on. Okay, so ito na guys. So, antayin lang natin ng 1 oras guys para matuyo yung dikit or yung adhesive na nilagay natin. Ayan. So, habang nag-antay tayo, ibalik muna natin yung mga tinanggal natin dito at saka yung back cover ng laptop. Para mamaya pag tuyo na siya, mag-final testing na lang tayo. Okay? So, ito na guys, mag-final testing na tayo since na okay na yung dikit ng power button na ginawa natin. So, yun, gumagana na guys. Okay? So, na-solve na yung problema ng ating laptop. Okay? So, salamat sa iyong panonood guys at huwag kalimutang mag-subscribe